Minsan, kailangan lang ng iba ang isang pagkakataong babago sa takbo ng kanilang buhay. At kapag nagkaisa tayo sa layuning makapagbigay ng kalinga at pag-asa, mas lumalalim at lumalawak ang impluwensyang dinadala natin sa lipunang sama-sama nating pinagsisikapang ibangon ng mas matatag at mas may pananagutan sa kapwa. Ako si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business. Maraming mga Pilipinong limitado ang pagkakataong makapaghanap buhay dala ng kani-kanilang sitwasyon. Isa din po akong mananahi sa mga company. Tapos nung nagkaroon po ako ng asawa, hindi na po ako dahil nag-aalaga na lang po sa mga bata. Sa hirap po ng buhay, ang aking apo ay ako po ang nagpalaki. May iba namang sinubok ng matindi ng kapalaran at nahirapan ng makausad. Nag-aalaga kami noon ng mga baboy. Nung nagkaroon ng swine fever, doon nagsimula na medyo nagiging mahirap ang buhay. Dumanas man ng matinding dagok, pare-pareho rin silang nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Dito kasi sa Unbound, marami silang training about leadership, empowerment, at saka yung mga PSLA training ganun. Ano-ano yung mga services ni Verlani Foundation sa community program? Meron po kami mga educational assistance from elementary to college. And meron din po kami livelihood. Naniniwala po kasi kami na kailangan ang community ay matuto silang tumayo sa sarili nilang mga pas sa mga darating na panahon. Para mapalawak ang tulong na ibinibigay nila, naglunsad ng programa ang Social Development Arm ng isa sa mga nangungunang financial institution sa bansa, kung saan mismong mga empleyado nila ang nagbabahagi ng mga kaalaman sa business management, financial literacy, at iba pang kasanayan. For us, it is important to encourage employees to become change makers in their own communities. We also see that our employees have a different sense of fulfillment and inspiration as they also go out from their respective daily routines at work and help their own communities. Part of that is really helping people to understand finances, to manage their money, helping them to grow their livelihoods. So what we want is to help people build a better future for themselves. Dito magkakatuwang ang iba't ibang institusyon sa pagbabayanihan para maiangat ang kabuhayan ng marami nating mga kababayan. Yung BPI Foundation kasi does not only provide monetary or funding, they provide inspiration by sending more of their employees on the ground. Taon-taong isinasagawa ang malawakang volunteer activities para personal na makahalubilo ang kani-kanilang beneficiaries. This is a special event because BPI is celebrating its 174th anniversary, and BPI Foundation has the task of leading our employees to help build self-reliant and sustainable Filipino communities. At gaya ng isang immersion activity, hands-on ang employee volunteers sa iba't ibang programang inihahanda buong araw. Mula po sa pag-iimpok ng grupo, nagkaroon po kami ng mapagkukunan ng aming pangangailangan tulad po ng bigas, groceries. Bagay na nagpapagaang sa pakiramdam ng mga empleyadong nakikisa sa ganitong gawain. Natutunan ko rin na maging passionate. Nung nakita ko sila, very passionate sila sa ginagawa nila and somehow, na-adapt ko siya. I think ang nabago sa pananaw ko is lalo kong na-appreciate yung mga simpleng bagay. Aalis ka na fulfilled, no? Kasi dahil may nagawa kang kakaiba, hindi sa pang-araw-araw nagkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon. It's really wonderful experience. Yung mga members ng cooperative, very active sila and nagpo-participate sila. I'm grateful for BPI Foundation for letting us be part of initiatives like this. It makes us feel na we're part of something bigger.
Simpleng bagay man, malaki ang naiaambag na mga training at iba pang assistance na naibibigay nila sa kanilang partner communities. Nagpapasalamat po ako sa BPI na nandito po sila na handang tumulong at magbigay ng mga katulad po ng pag-bookkeeping. Ngayon, nakapag-save tayo, nakapag-invest, malaking bagay yun sa amin. Sa tulong po din ng BPI ngayon po, naglunsad po para may training po. And malaki din nang naibigay po din sa amin kasi dagdag din kaalaman. Kasabay nito, hindi lamang mga pamayanan ang unti-unting nabago, kundi pati ang pananaw ng mga empleyado sa konsepto ng pagtutulungan para sa sama-samang pag-unlad. That's why we partner also with a lot of people. We partner with cooperatives, with other foundations, with government. Ang vision ng BPI ay to build a better Philippines, one community at a time. Importante po siya kasi talagang we encourage yung mga employees to take part in nation building. Patunay lang na ang bawat tulong na ibinibigay at hindi nagtatapos sa iisang tao lamang, kundi patuloy na namumunga at nagdadala ng pag-asa sa puso ng bawat isa. So we encourage not only the members or the personnel in BPI Foundation, but all of the employees in BPI to also take part so that they can also progress with us. So in BPI and BPI Foundation, we believe that progress is not only for a select few, but progress is for all. Kami ang BPI employees. Kasama niyo kami sa pag-unlad. Hey iRunners! It's the most wonderful time of the year. Dahil ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan at pagbibigayan, kami na ang unang magbibigay sa inyo ng mga regalo. Tara na iRunners, ihanda na ang running shoes mo sa Iron PH Presents Pasko Run! Ngayong December 7 sa Parkal, Parañaque. Register now para makakuha ng mga cool na entitlements na ito. At hindi lamang yan, dahil lahat ng participants ay makakatanggap ng Christmas ham at Christmas basket. Pero bilisan mo, limited slots only, kaya register na sa Iron PH Pasko Run. Takbo na bago maubusan! Sa isang bansang patuloy na nangangarap ng pag-unlad, may mga kumpanyang tumitindig para tumulong. Kilalanin ang isa sa pinakamalaking conglomerate sa Pilipinas na isinusulong ang kanilang mga social good programs para tulungang maiangat ang kabuhayan ng bawat komunidad at mga Pilipino. Education po kasi yung one thing na hindi ma-take ng ibang tao sa atin. Pangako ko po sa sarili ko na magtatrabaho po ako, mag-iipon po ako para magkaroon po kami ng sarili naming bahay. Promise ko yun sa sarili ko before makagraduate ako at magkaroon ako ng stable job. Natutulungan ko po sila no matter what. Kailangan mo talagang magpursige. Walang anumang material na bagay sa mundo ang makahihigit sa kayamanang hatid ng edukasyon. Bilang the great equalizer, makapangyarihan ang edukasyon sa pagbibigay ng patas at napakaraming oportunidad para mapabuti at mapagyaman ng isang individual, hindi lamang ang kanyang sarili, kundi pati na rin ang kanyang pamilya at komunidad. Isang paniniwalang isinadibdib ni Jen. Ang pressure sa akin is kailangan ko makapagtapos and makapag-work for me to provide for them at matulungan ko sila. Bagaman matagumpay na ang karera sa larangan ng information technology ngayon si Jen bilang isang assistant vice president, tanda pa rin niya ang mga hamon na hinarap ng kanyang pamilya. Nakita ko yung struggle namin as a family kasi yung kita ng aking parents is sapat lang siya for our basic needs, no? Lagi kami nawalan ng kuryente.
Bagay na lalong nagbigay kay Jen ng determinasyon para magsikap at pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Ito po yung bahay namin. Dito po si Daddy. Naalala ko dati nung Ondoy, lagpas ulo po yung baha dito. Kaya nga po, talaga nagsumika po talaga ako na makapagtapos ng pag-aaral. Na kahit paano mapataas po yung bahay, para kahit paano hindi na po kami pupunta sa evacuation center. Napakaswerte ko po sa anak. Yung saya ko po na nakapagtrabaho, narating niya yung gusto niya. At ito nga, natulungan niya kami. Mahal na mahal ko po talaga yung anak ko na yan. Alam ni Jen na ang posibilidad na baka hindi siya makatuntong sa kolehiyo. Ang tanging dasal niya noon, makahanap ng scholarship. Nung mga 4th year high school kami, meron pong pumuntang alumna ng school namin na SM scholar din po siya. Nagkaroon kami ng pag-asa kasi biruin mo, pumunta na sa iyo yung opportunity. Baon lang ang sariling tapang at determinasyon, lakas loob na nag-apply para sa scholarship si Jen. Mula Malabon, pumunta po kami sa SM North EDSA. Wala pong form. Pumunta po kami all the way to SM Fairview para lang po makakuha ng application form. Yung moment na yon, kapag gustong-gusto mo or meron ka po talagang pangarap, talaga pong gagawin mo po yung lahat, no? At ang nooy suntok sa buwan niyang pangarap, biglang naging answered prayer nang matanggap ni Jen ang pinakahihintay na good news. Sobrang tuwan-tuwa po dahil syempre makakapag-college ka because of the scholarship program. Bukod po sa free tuition fee, binibigyan po kami ng monthly allowance. Isa lang si Jen sa mahigit 4,000 individual na nabigyan ng access sa edukasyon at nakapagtapos dala ng scholarship program na may matayog na misyong mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino gamit ang kanilang social good programs. College Scholarship is actually the earliest advocacy of SM Foundation. It was the first one created by Tatang, Mr. C, because we believe that, like many of us, that education is indeed the best equalizer. For our founder, Tatang, malaking bagay ang makatapos ng pag-aaral. Kasi siya mismo, hindi siya nakatapos ng pag-aaral. And then, na-realize niya na para lang makapag-provide ng opportunities to everyone na makaangat ang buhay is through education. Kaya sinuportahan niya talaga itong college scholarship program. Mga aral na nakatulong kay Jen upang makagraduate hanggang sa pagbuo ng kanyang sariling career sa ilalim din ng organisasyon na nagtiwala sa sarili niyang kakayanan. I've been working with SM for 19 years. Isa na rin yung way to thank SM din, no, for helping me para makagraduate ng college. Malayo na nga ang tagumpay na narating ni Jen mula nang siya'y maging scholar. Bagaman may sarili na rin siyang itinataguyod na pamilya, hindi kailanman nakalimutan ni Jen ang kanyang pangako para sa mga magulang at kapatid. Ako po yung nagpaaral kasi dun sa kapatid ko, no? So, yun din po yung goal ko kasi is hindi lang yung buhay ko yung maayos, pati po yung buhay ng family ko din. Nagsilbing tulay lang tungo sa magandang buhay ang scholarship para kay Jen. Pero ang kanyang pagtawid dito ay dala ng sipag, determinasyon at pangarap na makaahon sa kahirapan. Gusto ko pa rin po na ipagpursige yung sarili ko para sa pamilya ko. Kasi wala po kaming wala po kasi kaming sarili pang bahay. Welcome back to Your Health Matters with me, Dr. Joel Lopez. Question: lagi ka bang pagod? Anxious? Do you find yourself always craving for something sweet to manage your stress? Coffee, caffeine, or sweets is not the solution, huh? Because what your body actually needs is magnesium, also known as the relaxation mineral. Marami kasing klase ng magnesium, each with their own benefits for our body. There's magnesium glycinate, that's best for good sleep and relaxation. Mayroong magnesium malate that helps with energy and muscle pain.
magnesium citrate to help with your bowel movement, and magnesium threonate that enhances your mood and memory. Kaya naman, kung feeling mo kailangan mo ng sweets or coffee to make yourself feel better, why not consume something that's magnesium-rich instead? Again, this is Dr. Joel Lopez reminding you always that your health matters. Edukasyon ang susi sa pag-angat ng buhay. Kaya't para sa maraming kabataan, ang scholarship ay hindi lang basta tulong pinansyal. Ito ay nagbibigay ng oportunidad at pagkakataong makamit ang bawat pangarap. SM Foundation Scholar. Hindi matatawarang saya, mga ngiti at ningning ng pag-asa ang maaaninag sa bawat muka ng mga estudyante sa graduation ceremony na ito ng isang kolehiyo nitong Agosto. Pero sa gitna ng selebrasyon na ito, isang individual ang sinasariwa ang kanyang naging paglalakbay bago narating ang tagumpay na tinatamasa ngayon. Marjorie J. Cum laude, SM Foundation Scholar. Si Marjorie, na gaya ni Jen, ay isa ring estudyante na nagsimula lang sa isang simpleng pangarap, ang makatulong na maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Although nakapagtapos na po ako, parang gusto ko pa rin po na ipagpursige yung sarili ko para may ma-achieve po ako. Hindi lang po sa studies, pati din po sa career ko. Para din po maka-earn ng enough money to buy a new house para sa pamilya ko. Kasi wala po kaming puri. wala po kasi kaming sarili pang bahay. Dala ng pagsubok sa buhay, matinding sakripisyo ang kinailangang gawin ng mga magulang ni Marjorie para maitawid ang kanilang pang-araw-araw. Magkasabay po kasi kaming nag-aral ng college po ng kapatid ko. Nahirapan din po yung father ko na mag-provide ng tuition, kaya lagi po siyang nag-overtime. Pati si mama po ngayon, Saturday, Sunday, lagi po silang nag-work. At para mas makaalwan pa sa mga gastusin, nakiusap ang tatay ni Marjorie sa mga biyenan na kupkupin muna ang mga anak. Mahirap para sa amin kasi po parang nawawala yung bond namin as a family. Siyempre po nalulungkot at the same time kailangan mong maintindihan kung saan sila din nanggagaling. Gusto ni Marjorie na muling magkasama-sama silang pamilya. Kaya naman, inisip niyang humanap ng paraan para makatulong sa mga gastusin. Sabi ko kay Papa, magtatrabaho na lang ako. Tapos sabi na hindi pwede. Gusto niya daw po focus sa pag-aaral. Walang magtatrabaho hanggat sa kaya niya. Kaya naman itinuon ni Marjorie ang lahat ng kanyang atensyon sa pag-aaral. Naghanap ng posibleng scholarship para makapagkolehiyo. Lalo't alam niya na magiging susi ito para mapaunlad hindi lamang ang sarili, kundi ang buhay ng kanyang pamilya. Nagsuscroll po ako sa Facebook. Nakita ko po kasama si SM Foundation doon. Without telling my parents, nagpasa na po agad talaga ako ng application. Palihim ding nag-exam si Marjorie. Bitbit lamang ang dasal na mabigyang katuparan ang kanyang pangarap. At nang matanggap niya ang resulta, sinat ko agad sa GC namin po. Sabi ko pa, nakapasa na ako. Yung father ko po noon nasa trabaho. Tapos nung nakita niya yun, sabi niya, walang tatawag, baka umiyak ako. Nakaka-fulfill. Kasi naramdaman ko yung saya ng tatay ko noon eh. Sa tulong ng mga scholarship, nakapag-aral at nakapagtapos si Marjorie ng kursong Computer Engineering. Pero bukod sa pinansyal na aspeto, itinatanim din ng programa sa isip at puso ng kanilang mga scholar ang diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan para lalong magbigay inspirasyon na pagbutihin at paunlarin ang kanilang mga sarili.
Nakausap ko po yung co-scholar ko po. Nung na-interview ko siya, sabi ko, grabe, ang dami na niyang na-achieve sa buhay niya. From Singapore, tapos pumunta na siya ng Germany. Parang sa sarili ko din, inisip ko, sana maging ganun din po ako. Maganda na yan ang nagiging kalabasan nitong program na to. Yung iba nga nagtutulungan pa. Sabihin na, oh, merong opportunities dito. Gusto mo magtrabaho dito. Nakakatuwa lang that dumadami na yung network of scholars. It's the SM spirit that helps all these scholars also provide an environment where they can grow. Kasunod ng pagtatapos ng yugto ng buhay ni Marjorie bilang estudyante, ang siyang simula naman ng bagong kabanata ng kanyang buhay. I'm proud sa anak ko kasi talagang pinilit niya makatapos. Kaya malaking pasasalamat namin sa pamilya na bumubuo ng SM Foundation. Dahil sa kanila, may isang batang natupad yung pangarap. Bit-bit ang mga aral na kanyang natutuhan bilang isang scholar, handa na ngayon si Marjorie lakbayin ang panibagong landas tungo sa pinapangarap na magandang bukas para sa sarili at pamilya. Ang education po kasi yung one thing na hindi ma-take ng ibang tao sa atin. Kumbaga, yun yung magiging foundation natin to go further in life. Hey iRunners! It's the most wonderful time of the year. Dahil ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan at pagbibigayan, kami na ang unang magbibigay sa inyo ng mga regalo. Tara na iRunners! Ihanda na ang running shoes mo sa Iron PH Presents Pasko Run! Ngayong December 7 sa Parkal, Parañaque. Register now para makakuha ng mga cool na entitlements na ito. At hindi lamang yan, dahil lahat ng participants ay makakatanggap ng Christmas ham at Christmas basket. Pero bilisan mo, limited slots only, kaya register na sa Iron PH Pasko Run. Takbo na bago maubusan! Good morning, guys! Hello! Magandang madaling araw! Oo! Tuloy na tuloy ang ating run! And our timer starts now! 5, 4, 3, 2, 1! Running has always been part of Skechers, no? So we really love to support the running communities in the Philippines. Over 4,000 ang dumating, no? So on behalf of Iron PH, I think we're very, very happy that it's a well-attended event. Skechers would like to thank all the runners who came out today. We look forward to seeing everyone again sa susunod na running event. We will keep you updated to more events from Skechers Running. It's unbelievable. Kaya ko pala mag-podium kahit hindi ito yung forte ko. Kaya yun lang, train hard and discipline. Taga Pampanga pa po ako. Napakaganda po ng mag-manage nila at yung mga marshal po sobrang responsible sa mga runners. It was so fun. Mas naging challenging nung umulan pero worth it. Proud ako kasi mag-senior ako pero no maintenance. Kaya ina-encourage ko ang lahat na mag-join. It was fun. I came in late, so I had to join the 5K run instead of 10K. But I had fun. I finished like in 47 minutes. Sinagawa ito kasama ang TV8, ang UP Lambak at ang Iron PH. Sila ay nagbigay ng 2 sirens for the UP Diliman community. Napakalaking tulong para sa pag-inform natin sa mga stakeholders natin tungkol sa mga sakuna
I'm very ecstatic because it was well participated in. It's the second time Iron PH held their fun run in UP Diliman, and like the first time, ganun pa rin kataas at ka-warm yung reception ng community, if not much warmer this time. Amazing! Amazing yung IRA. Super sulit! Sulit ang lahat ng giveaway. First leg, di ako nakasali. Nainggit ako. Paldo-paldo daw eh, bawing-bawi daw yung binayad sa registration, mababawi mo daw sa mga ganito. And totoo naman, tingnan mo naman. Grabe pala si Iron. Sobrang daming booths and sobrang daming freebies. Pati may mga homegrown gulay pa. So happy. Ang dami. Thank you, Iron. Itong first time ko to makita sa running event na may gulay. Free kasama pala sa freebies. Parang amazing naman ang fun run na to. Parang may advocacy kasi galing from farmers mismo. Yun talaga yung gustong gawin ng event na mag-benefit yung mga sasali at yung mga iba-ibang partners na nangangailangan din talaga ng assistance o tulong sa kanilang mga advocacy. Super happy sila. Talagang na-highlight yung kanilang advocacy. Mas marami nakakita na may ganito palang pinaglalaban yung mga farmers. Thank you, Skechers! Very comfy. Hindi sumakit yung paa ko sa 10 km. Grabe, sobrang saya. Saka lalong-lalo na pag naka-Skechers ka. Ay, ang ganda! Ang sarap sa paa, ang lambot. Nakagaganahan ka talaga tumakbo. At syempre, nakatulong din tayo sa mga farmers, no? So, nakatakbo ka na, nakatulong ka pa. Dear Iron PH, thank you so much for making us move today. Kailangan natin yan. And again, little by little, let's create those good habits that will give us a bigger impact moving forward. Hey guys, yung mga hindi pa nakakasali sa Iron, dumating na kayo this coming December. Sobrang saya nito and tignan nyo naman! Paldo! 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 Iron PH! Iron PH! Iron PH! Paldo! Woo! Sa gitna ng mga pagsubok, hindi kailanman nawawala ang malasakit natin sa isa't isa. At sa panahong sinusubok ang tiwala sa sistemang ating ginagalawan, nagiging patunay ang pagkakaisa at pagdamay sa kapwa na may pag-asa pa rin para sa pagbabago kung sama-sama tayong kikilos para sa ikabubuti ng lahat. Join us again next week para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong mga komento, suggestions at updates, do follow us on our social media accounts. Ako si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business.